Isang makakalikasang araw, nasasabik ka ba sa bagong kaalaman na matutuklasan tungkol sa pag-aaral ng aghampang kaligiran? Alamin natin yan ng sabay-sabay kasama ang ating masigasig ng mga tagapagsalita sa araw na ito. Inihahandog ng Philippine Association of Environmental Science Students ang PUNLA, Career Talk on Environmental Sectors. Ngayong ikalabing siyam ng araw ng Hulyo sa kasalukuyang taon, ang ating programa ay dadaloy mula 3:00 hanggang 4:30 ng hapon. Kaya samahan niyo kaming matuto at tunghayan ang isang makabuluhang talakayan. Isang karangalan na maglingkod bilang isa sa inyong host sa hapon na ito. Ako si Maria Crasnaya Daniel Inclino mula sa Cavite State University. Ang kasalukuyang Assistant Vice President for External Affairs ng Philippine Association of Environmental Science Students. Ako naman si Saila Anamay Camirasol mula sa Cavite State University, ang kasalukuyang Vice President for Advocacy and ng Philippine Association of Environmental Science Students. Ayan, thank you very much. Bago tayo magpatuloy, sa mga nagnanais ng e-certificates, maaari kayong makakuha nito matapos ang webinar. Just fill in the evaluation form na ilalagay sa ating comment section ng FB page live webinar. Reminder na ang evaluation form ay bukas lamang simula mamaya hanggang bukas ng 8:00 ng gabi. Ayan. Ngunit hayaan niyo muna namin ipakilala ang aming organisasyon. Sino o ano nga ba ang PAES? Kami ang samahan na mag-aaral ng aghampang kaligiran ng Pilipinas. Kung nais niyo namang makiisa sa amin o maging kabilang sa aming samahan ng aghampang kaligiran ng Pilipinas o PAES, ay malugod namin kayong tinatanggap. We are the National Association of Organization from both undergraduate and graduate levels of degree programs aligned, related, or equivalent to environmental sciences and environmental management. Tinatanggap din po namin yung mga organisasyon mula sa environmental engineering, environmental planning, environmental biology, at marami pang iba. Kung nais ninyong maging kasapi ng aming samahan o mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong magpadala ng email sa membership.paes@gmail.com. Ayan. Maraming salamat at Inaya. Ipinagmamalaki rin ng Philippine Association of Environmental Science Students ang member local organizations. Makikita natin kung gaano nakalawak ang narating ng aming samahan sa buong Pilipinas. Makikita rito ang mga organisasyong kasapi ng PAES mula sa iba't ibang universidad mula Ilocos Sur hanggang Zamboanga del Sur. Sa kasalukuyan ay meron po tayong 52 organizations or universities na miyembro ng PAES. At nadagdagan pa ito ng 2 organisasyon tulad na lamang ng Environmental Network for Biodiversity and Sustainability Student Society ng Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology at Environmental Envoys and Conservationist Society ng Mindanao State University Buog Campus. Maligayang pagdating po sa PAES. Yan, welcome po. Makikita rin po sa ating screen ang mga social media accounts ng PAES. Kung gusto niyo pong malaman ang mga bagong kaganapan sa PAES, you can follow us up po sa mga social media accounts po na yan. Para sa ibang anunsyo, marahil lamang po na i-follow ang Facebook page ng PAES at para sa ating mga miyembro, huwag kalimutang sumali sa ating Facebook group. And of course, for more details, you can follow the other social media accounts of PAES. Sa Instagram ay @nvisci_students_ph kung saan pwede ninyong makita ang mga larawan ng mga kwentong ganap sa buhay NVisci. And on our YouTube channel at Environmental Science Students PH. Subscribe, like, and click the share button para mabalikan at mapanood ang mga paborito ninyong episode. And do not also forget to turn on the notification bell para lagi namin kayong ma-notify sa mga bagong ipopost so you won't miss any interesting episodes. Thank you very much, Saila. Ngayon, inihahandog namin ang isa sa mga programa ng PAES, ang PUNLA Career Talk on Environmental Sectors. Ngunit bago tayo pumunta sa ating formal na webinar, atin mo nang alamin ang ating presentation outline ngayong hapon. Ayan, maraming salamat po, Atinaya. So para sa ating presentation outline ngayong hapon, meron tayong baselining using menti.com, opening remarks and introduction of resource speakers bago tayo tumungo sa presentation, Q&A, and some announcements sa bandang dulo. Ayan. Para po sa ating baselining, maaari ninyong buksan ang inyong mga browser, just search menti.com at i-type ang code na 8625 space 8310 or you can scan the QR code na makikita natin sa ating mga screen.
Again, pumunta lamang sa menti.com at i-type ang code na 86258310. Ayan. Maraming salamat po. Binabati ko rin ang mga manonood natin mula sa ating Facebook Live. Pwede na po kayong pumunta sa ating menti.com at i-type ang code na nabanggit kaganina ni Ate Naya, ang 8625 space 8310. Sagutin lang din po ang mga tanong na magpa-flash mamaya sa inyong mga screen at i-comment ito sa ating Facebook Live comment section. Thank you. Yan. Ayan. Habang naghihintay, tingnan natin mga comment section natin ngayon. Sana Sige. maayos ang ating internet connection ngayon at lahat tayo ay safe. Kasi malakas po dito po sa Cavite ay medyo bumabagyo-bagyo na ho siya. Orange alert na kami. Sana Totoo. aware rin po kayo po ano yung orange alert. Which is Medyo madi-discuss mamaya. Wait lang. yes. Oh, okay, may nakikita na ako taga Cavite State University. Hello? Yan na, Hi, nag-send na sila. Pumasok na sila. hi mga kabayan ko. Kabayan? May high school rin po ba tayo? May Oh, ibang part na ng Cavite na wala na daw signal. According oh, sa akin. yun. So, ayan. Ayun lang. Buti na lang may mga signal ang ano natin ngayon. And let us all pray sa mga wala pa ngayon ay magkaroon na ulit sila ng kuryente and soon internet. Ayan. So, stay safe and dry po sa ating lahat. Ayan, Ayan. nakakakita rin ako ng taga Visayas State University. And then, Yan. University of Science and Technology of Southern Philippines, CDO. Hello sa inyo Kumakapit guys. pa sila. So, kumakapit pa ang ating mga internet Yes. at ang kuryente. Totoo. Grabe. Kinakabahan na ako. Baka biglang ano. So, sana hindi naman. Hindi yan. Totoo. Grabe, nakaka-atake talaga sa puso every time yung ano, yung, yung mga alert na natatanggap natin sa phone. Yes, Grabe, totoo. Kaganina, talaga habang lang. nagda-dry run tayo, biglang may nag-pop up sa akin. Sabi ko, ano yun? Ako rin, sabi ko, Ayan. oh my gosh, what is that? Oh my God. Parang ano ayun. Kaya Tayo ba ay nakapasok na po ba sa menti.com? wala pa. Ayan, meron Ayun, na. May nagsagot na. ayun. Early May bird taga si taga Marinduque. Marinduque. Oh, Bukidnon. Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Leyte. Uy, may Leyte na rin. Agusan del Sur. Ayan, oh, syempre, Metro. Cavite, meron na rin. Ayan, marami-rami na tayo. Ayan, may Metro Manila. Ayan, may Bulacan na rin. Okay. Ayan, Actually, keep on okay. coming. Actually, nakakatuwa na madami-dami pa rin tayo despite the weather and our conditions. Medyo madami pa yung Totoo. nagpa-participate from different regions of the Philippines. We're all glad na you are all safe and able na maka-attend. And sana ay talagang maging makabuluhan nga itong webinar na ito for your time and ano, all that. Actually, nung nalaman ko na medyo masama yung panahon, medyo nag-aalangan ako. Sabi ko, hala, sana maging okay naman yung internet and stable yung signal ng lahat para syempre isang makabuluhang talakayan yung gaganapin natin ngayong hapon, 'di ba? So, ayan, hopefully lahat ay marating pa rin despite ng ating weather conditions ngayon. And sana safe and dry ang lahat ng mga manonood natin. Sa ating pong mga taga Visayas and Mindanao, I hope na hindi po rin kayo binabagyo tulad dito sa Luzon. Ayan. Ayan. And for our next question, gaano ka-valid na hindi pumasok dahil malakas ang ulan? Siyempre, pag ako yan, signal number one, wala nang pasok. Uy, sarap, Oh my nakihiga lang God. ako sa kama. Sorry guys. Kasi naman, Ayan. ginagawa nila mga sirena ang mga college students. Ang sakit every Totoo. time nakakakita ng announcements. Hanggang high school lang. Wala, wala na. Okay lang yan. Mga waterproof naman Right. tayo dahil in Visay tayo, di ba? Totoo. Dapat mas So ano pa ayan, may tayo. mga nakikita ako dito. Nakita ko sa screen ko 2.8. Nasa signal, naglalaro siya sa Wait, 2.8. Oh, signal 2. mabait-bait pa to mga to. Kasi kung ako yan, signal number 1 talaga, ay hindi na ako papasok. Same. Same. Oh my God. Totoo. Hindi ko yan sa dahil Yeah. tinatamid ko or anything. Pero kasi ang sarap talaga ng panahon kapag di ba, malamig, Oo. tapos maulan, pagbangon mo sa kama, hala, ayoko nang bumangon, gusto ko na lang ulit humilata.
Yes, Ay, totoo. Gusto ko na lang 7. matulog. Ayan, di ba? Nagigets nila point ko. Naging 2.7, 2.18 Ayan, kanina. 2.7. So, ayan, nakikita ko rin na mga sa bandang signal number 2, hindi na daw sila papasok according sa ating mga manonood. Wow. Hmm. Okay. Masasipag ang ating manonood. Okay. Sipag. Very Ayan, commendable. para sa ating pangatlong questions, ayan. Kung ikaw ay nakakalipad, alin sa mga ito ang nais mong puntahan? Una, bukid. Pangalawa, dagat. Pangatlo, kagubatan. Pang-apat, syudad. Wow. Dagat Oh, talaga ako. Ayan oh, marami na agad-agad yung dagat, kung di ba? ako nakakalipad, hindi na lang ako bababa. Bakit to? Sarap. Overrated to dito sa lupa. Doon naman ako sa hangin. Drift lang ako Yan, doon sa totoo. sa Ayun, mga clouds. karamihan sa mga manonood natin, oh, dagat talaga. Naglalaro sa dagat and kagubatan. So, ibig sabihin, medyo nature lover talaga sila, no? Tamang-tama kayo dahil malalaman nyo mamaya yan kung bakit ganyan yung mga tanong natin dito sa menti.com. Guys, ayaw niyo Diba? ba sa syudad? Sawa na ba kayo? Mga taga Metro Manila dyan. Di ba Parang kayo gusto mga na rin city yata girl? nila rin ng nature. Ayun, oh, Magdadagat tayo. naglalaro talaga siya sa dagat and kagubatan. Kasi 'di ba parang nakaka-relaxing yung vibe once na nandun ka talaga sa mga lugar na yun. Doon ka Totoo. makakahanap ng peace talaga. Wag lang sa Ah, gantong panahon. Yun lang. kung Medyo kaya. scary lang magdagat ngayon. Yes. Tsaka sa kagubatan, medyo lang din. Pero ayan, nakapunta ka na ba dyan sa mga yan? Or ano yung pinaka magandang memory mo? Sa dagat? Wow. Sa dagat? Ano ba muntikan ako malunod sa dagat one time eh, kasi hindi ako sumunod sa linya. Di ba Oh may my linya God. minsan yun sa Mm-mm. dagat? Tapos doon, the rest nun ay mga fishermen na yung mga nag-aano doon. Yes. Wala, hindi ako sumunod. Eh di muntikan ako malunod. Kaya guys, always follow safety protocols. Kahit hanggang ngayon. Para hindi Tama. malunod. Ah, okay. Ayan. Ayan, Tapos maraming na. salamat po sa pakikiisa natin sa ating menti.com, sa ating baselining. So ayan, magpatuloy na po tayo. Muling paalala, meron po tayong webinar e-certificates. I-comment nyo lamang po ang inyong pangalan at universidad sa FB Live comment section and fill in the evaluation form na ibibigay pagkatapos ng webinar. Open po ito mamaya hanggang bukas ng alas 8 ng gabi. So don't forget to fill in po. Sayang ng certificates, guys. Ayun, maraming maraming ulit salamat sa inyong cooperation sa ating pagbe-baselining. And natutuwa kami na kahit papano ay nakilala namin kahit papano kayo mga nanonood. Sa ating pagtatapos nga ng baselining, dumako naman tayo sa opening remarks. Ano ang napapansin ninyong common theme sa aming mga questions? Ako na rin yung sasagot. Patungkol itong lahat sa career dahil dito sa Punla na isa sa mga flagship programs ng PAES, ipinakikilala namin ang iba't ibang trabaho na maaaring makuha ng mga kapwa-estudyante ng agham pangkaligiran. Yan, tama ka dyan, Ate Naya. Saang sektor man natin balak magtrabaho, bilang mga estudyante o mga nagtapos ng BS Environmental Science, mainam na piliin natin ang mga propesyon na kaugnay sa ating larangan. Maswerte tayo dahil naisabatas na ang RA 10771 o ang Philippine Green Jobs Act of 2016. Layunin ng batas na ito na itaguyod at palawakin ang mga trabaho na tumutugon sa pangangalaga ng kapaligiran. Yan. Ilan sa mga halimbawa nito ang pagiging Municipal Environmental Officer, Pollution Control Officer, o Community Organizer. Sa katunayan, malawak ang saklaw at impluensya ng kursong ito. Kaya't marami pang oportunidad na maaaring pasukin. Ayan, tama ka dyan, Atinaya, at marami tayong malalaman pa mamaya after ng webinar na ito. Kaya namin ito sinasagawa sapagkat bilang mga kapwa and vice students, alam naman natin kung gaano ka-niche ang ating field pagdating sa workforce, ngunit isa rin ito sa mga fundamental areas na kailangan ng bansa. Kung kaya't kailangan nating magbuklod-buklod para sa ngalan ng likas kayang progreso. Tama-tama ka dyan. Tinumpak mo yan, Asayla. Very, very much agree. Sa true. Lahat na lang. Pero without further ado, para sa unang panauhing tagapagsalita ngayong araw na ito, siya ay nagtapos ng BS Environmental Management sa Ateneo de Naga University bilang cum laude. At sa kasalukuyan ay isa siyang Weather Observer 2 ng Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division.
Ang kanyang mga interes ay urban climate, applied climatology, and teleconnections. Siya rin ay isang PAES founding member from ADNU at ang first ever EVP. Ladies and gentlemen, isang karangalan na aking ipinakikilala sa inyo, si Ginoong Jeremiah Y. Morales. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan, virtual hearts, Yan. virtual Welcome likes. po, sir. Okay. Welcome po sa Ito ating po. webinar ngayong hapon. Good afternoon. Good Good afternoon po, afternoon po. sir. Parang na-pressure ako dun sa unang EVP ng PAES. Yan. Isang Nakikita karangalan ng po tagal na na palang member. ma-invite namin kayo. Kami rin po na-pressure. Ganun, na-pressure sa isa't Okay. isa. So, you may share the Thank screen you. po. Mag-share Thank na you. po ba ako ng screen? Yes po. Okay. Yes po. Ito. Ayan. Kita na po ba yung screen ko? Yes Okay, po, sige. visible po. Okay, so once again, good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Jeremiah Morales and naimbitahan po ako ng PAES, ng Philippine Association of Environmental Science Students, na magbigay ng career talk this afternoon. And let's proceed na po siguro sa presentation ko, no? Yan. Pakilala ko lang po ulit yung sarili ko. Ako po si Jeremiah Morales, pero pwede niyo po akong tawaging Jerem kasi masyadong parang formal masyado yung Jeremiah, no? Jeremy. And currently, ako po ay nagtatrabaho bilang weather observer sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa under po ng Climatology and Agrometeorology Division. Ayan. So siguro simulan po muna natin yung kwentuhan, no? By introducing kung sino po ba si Pag-asa. So si Pag-asa po stands for Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. So si Pag-asa po was created by virtue of the Presidential Decree 78 and 1149 in 1977. But we can trace yung history ng agency way back in the 1800s noong ang tawag po sa kanya ay Philippine Meteorological Service under ng Observatorio Meteorologico de Manila, now the Manila Observatory. So today, si Pag-asa po ay under na ng Department of Science and Technology or DOST under its S&T Services Institute or Scientific and Technical Services Institute. Kasama po dito yung PHIVOLCS, the Philippine Science High School System, the Science Education Institute, the STII, and TAPI. Ayan, so napakaraming products and services ng ahensya ng DOST Pag-asa na pwede po nating magamit sa kahit anong sitwasyon, no? So meron po for rapid onset hazards katulad ng ito pong mga weather advisories natin, heavy rainfall warning system, or yung mga thunderstorm alert system natin, and of course yung ating tropical cyclone bulletin, di ba? I hope na nakikita niyo po ito sa Facebook ng Pag-asa, no? So meron din po for slow onset hazards katulad ng sa El Nino or sa La Nina or yung ating drought, mga tagtuyot, and climate change. So ito po, yan, ilan lang yan sa mga products and services na pwedeng maibigay ng ahensya para po sa inyo. So in total, merong 12 divisions ang DOST Pag-asa. So 7 po yung nandito sa central office and meron kaming 5 Regional Services Division or yung mga PRSDs namin, Pag-asa Regional Services Division. Meron dito sa National Capital Region. Nandito siya sa headquarters sa Science Garden sa Quezon City. Meron sa Northern Luzon. Of course, meron din sa Southern Luzon, sa Legazpi. And then sa Visayas, meron. And then sa Mindanao, meron din kaming Regional Services Division. Ako po ay parte ng Climatology and Agrometeorology Division.
At under po ng Climatology and Agrometeorology Division, meron po kaming 4 sections. So we have yung Climate and Agromet Data section. So ito po yung section na responsible sa pag-manage ng lahat ng data ni Pag-asa. So they act as the custodians ng weather and climate data na kinokollect ng DOST Pag-asa. So next we have the Impact Assessment and Application section or IAS. So sila naman po yung section na responsible for the assessment of mga impacts ng weather and climate hazards for agriculture. So sila rin po yung nadi-issue nung ating tinatawag na heat index advisories. So I'm sure familiar po kayo nito nung nagdaang warm and dry season, no? And sila din po yung nagpo-produce ng climate change data, yung mga statistically and dynamically downscaled climate projections, sa kanila po yan, sa section na yan. And we also have the Farm Weather Services section. So sila naman po yung in charge for the daily issuances ng farm weather advisories for farmers. And lastly, of course, we have the Climate Monitoring and Prediction section. So part po ako ng CLIMPS. We are charged naman po on the issuance ng mga subseasonal to seasonal forecasts, yung mga long-range forecast products ni Pag-asa. And we are also part of and leads the ASEAN Network for Climate Monitoring. Ayan. So this is the team na bumubuo ng CLIMPS. So we are headed by Ms. Annalisa Solis, our chief. And we have our senior weather specialists, and of course, weather observers. So what are the products and services of our section? So ano po ba yung pinoprovide namin? So si CLIMPS po, functions and activities namin, we do climate monitoring and diagnostics both for the Philippines and the ASEAN region. We produce yung mga subseasonal to seasonal predictions for long-range forecasting, and then we also conduct mga climate watch and advisories during ENSO events, and then yung aming monthly climate outlook forums both sa national and regional. Okay, so what I do? Ano po yung ginagawa ko sa CLIMPS? So as a weather observer working under the CLIMPS, I am tasked to produce mga spatial maps for daily temperature data and also mag-perform na rin ng analysis for climate assessment reports. And in our daily operations, I collect yung mga daily observed temperature data and gumagamit ako ng GIS to process this data and turn them into maps. Like these ones, yung nakikita nyo sa screen. And for monthly assessments naman, I also produce yung mga monthly mean surface temp maps and mean surface station-based anomaly maps. Yan. So I work with maps. Yan. I also collect mga daily observational data such as for rainfall, wind, mean sea level pressure, etc. for monsoon monitoring. So ang section po kasi namin issues yung declaration on the onset and cessation ng monsoon seasons here in the Philippines. So we have 2 monsoon seasons, di ba? The southwest monsoon and the northeast monsoon. So yung onset din ng rainy season or onset ng amihan, so yan. Kasama din dyan yung assessment, yung pag-produce ng reanalysis maps and generation ng mga 1-month forecast maps from JMA, yan. And last but not the least, yan, I also act as a resource person for the IEC campaigns ng agency. Yan. So if gusto niyo po ng i-invite din ako as resource person sa other talks, pwede rin naman po. Ayan. So, papaano nakatulong ang iyong kaalaman sa environmental science sa iyong kasalukuyang trabaho? So, fina-follow ko lang kasi yung guide questions na binigay ni Kendrick. So, how do we define environmental science? Environmental science, di ba, is a multidisciplinary field
that studies the environment and how humans interact with it. So that's the basic definition of environmental science, wherein in-integrate natin yung knowledge from various disciplines like physics, biology, chemistry, and geography to understand yung natural systems and address environmental problems. So that's environmental science, right? So ako, in my case, I work in the field of climatology, so the study of climate, applied climatology to be specific. So we use climatology as operational forecasts. Climatology may seem like a field of numbers, diba? Forecasts and models, but at its heart, it's about how those numbers translate into real world consequences. No? So for example, ngayon, when a tropical cyclone forms, it's not just about wind speed or rainfall intensity. It's about how it will affect watersheds, agriculture, communities, and biodiversity. Yan. So yung training ko as an environmental management graduate helps me see the bigger picture. Yan. It's not just about whether rainfall increases. It's about what that means for soil erosion, ba? River flooding, groundwater recharge, or even mga fish migration patterns, etc. So I found that my understanding, by understanding these connections, makes me a better sige, tawag ko na scientist. Yeah, makes me a better scientist and a better communicator. So because I can link climate data to things people actually experience and care about. So in a world where where climate change is intensifying, yung intersection of environmental science and climatology is where real solutions begin. So if you're coming from an environmental background, diba? So your knowledge isn't just useful. It's essential. Ayan. Ayan, ano yung pinagkaiba daw ng karanasan bilang estudyante at yung karanasan dito sa professional world? Yung experience mo as a student and as a working adult will be different. Yan, I'm going to tell you that now, no? It's different. But as you go about your adult life, mas marami kang insights and realizations that you will only understand once you enter the workforce. Welcome to the real world, ika nga, di ba? Madalas yung naririnig yan. But you will be able to look at things on different perspectives. So ito na siguro yung yung gift of wisdom when you get old. Well, kano tanda na talaga. Yeah. Ay, wala na pala ako na-prepare sa last. Pero ang question dito is, ano daw yung maipapayo, mga tips and sa mga ating advice sa students. Kung gusto nyong sundan yung path ko as a government employee, or gusto nyo maging climatologist, weather specialist, or kahit sino na involved sa pag-aaral ng climate, ang masasabi ko lang ay embrace both science and service. Yeah. So embrace both science and service. Una, palalimin nyo ang foundation nyo sa physics, earth science, at data analysis. Yes, oo, mahirap minsan, lalo na pag puro equations and graphs, di ba? But that's the language of the atmosphere. Huwag kayong matakot sa math. Kasi yan ang daan para maintindihan natin yung kilos ng panahon at klima. Pangalawa, matutong magbasa at magsulat ng mga technical reports, but also learn how to explain science in simpler terms. Lalo na dito sa Pilipinas, di ba? So kailangan nating mga scientifico, mga scientists, marunong makipag-usap sa tao, sa farmers,
sa LGUs, teachers at communities. Because science is most powerful when it's shared. And pangatlo, be curious and observant. Yan. So kahit simpleng pagtingin sa ulap, yung patterns ng ulan or impact ng bagyo sa lugar nyo, so yan yung magiging field training nyo. So sa bawat environmental issue, laging may angle ang klima. So gamitin nyo yung environmental science background nyo para makita yung connection ng lahat ng bagay. At higit sa lahat, remember, this is more than just a job. So it's a mission to protect lives, ecosystems, and the future. You are not just studying weather. You're helping the country prepare, adapt, and thrive. Yeah. So once again, yun yung magiging tips ko sa inyo. Embrace both science and service. So palalimin nyo pa yung foundations nyo sa earth sciences and data analysis. Matutong magbasa at magsulat ng mga reports, and then be curious and observant. Yun. Yun yung magiging tips ko. I guess yun lang yung end ng presentation ko. Thank you. Ayun, thank you very much po, Sir Jerem. Grabe po, naglo-loading po ako sa mga sinasabi niyo po kasi it's actually very, very insightful. Nagte-take notes rin ho ako dito kasi personally, pag tinatanong ako, like for example, what is your course? Sabihin ko po environmental science. Ang pinakaunang magiging tanong sa akin ay, anong magiging trabaho dyan? And ang lagi kong sinasabi when I was asked that is, magmi-meteorologist ho ako. So parang this whole presentation is parang, wow, parang nakakataba ng puso in a way, especially yung mga sinasabi niyo po sa dulo. Like for example, environmental science helps you see the bigger picture. And then there's also the realization na to be a better scientist, ay, you are a better scientist if you can link data towards experience and then if you can share it. Kasi nga, environmental science is a multidisciplinary science and including doon yung social aspect, which is laging na-emphasize rin dito sa mga previous na webinar ng PAES. Kasi science must be shared. Your results must be communicated to the people for it to be useful, as I said nga po kanina. And then, lalo na po kanina yung sinabi, ang ganda, as I said nga po, sinabi po kanina, ang ganda nga po talaga nung sinabi na embrace both science and service. Kasi there's this, ano rin eh, oh my gosh, wait lang, ako'y now overwhelmed na ang ganda ng mga sinasabi. It's like, wow. Ikaw, Syla, may gusto ka bang i-share, if ever? Ayan, actually, ano siya, very meaningful and impactful din siya. Kasi, ayan, meron din tayong mga kasama dito na mga high school students din po. Ayan, in-invite ko yung YesO namin dito sa Cavite and nanonood sila kasi interested sila kung ano yung ginagawa ni PAES and ano nga ba yung environmental science. Kasi, ayun, kagaya nga ng sinabi kanina na Tinaya, lagi kami tinatanong kung ano yung course mo. Pag sinabi namin environmental science, ano yun? Ano yung pwede nyo makuha ng trabaho? Tapos sinasabi nila, okay, ano kayo, di after graduation, nasa DNR kayo, ganyan. Sabi ko, possible po siya, pero mas, ayun, gaya nga po na sinabi nyo kaganina, malawak, super diverse talaga ng environmental science. And, ayan, yung nakaka-relate ako dito sa climatology kasi recently lang po, and nagkaroon kami ng parang subject and mas na-hook up din ako dun sa sa climate and hindi lang dati kasi nung mga bata-bata pa sinasabi ano ba yung ginagawa ng pag-asa ganyan, so ang sinasabi lang nila is bibigay sila ng information kung ano nga ba yung weather conditions sa atin ganyan, and mas ngayon dito po sa discussion mas na-realize ko na hindi lang sila basta nagbibigay kasi maraming pwedeng impact din siya. So, pwede nang maging useful sa atin personally as an individual, pero pwede natin magamit din yung mga data na nako-collect nila
sa mga, ayun, katulad nga dun sa watershed, nabanggit kanina rin ni Sir, di ba? So, as an environmental science students, yung climate talaga is a very parang huge parang foundation din or pwede nating basis din sa ginagawa natin dito sa environmental science. And gusto ko rin yung sinabi ni Sir kaganina na ano nga, yung embrace both science and service and yung be curious enough sa mga ginagawa natin dito, 'di ba? Kasi alam naman natin na pag sinabing science, ang mga bata hindi masyado rin ganun ka mga ganun ka interested kasi ang daming concepts, ang complex ng mga concepts na naririnig natin. And alam naman natin yan, gaya din ng math, hindi, kapag alam natin masyado na yung complexity ng isang idea or subjects na tinetake natin, hindi na tayo masyado nagiging interested. Pero gaya nga ng sinabi ni Sir kaganina, maganda na tayo na mismong nandito na sa field na to, we can be parang great communicator na lang na itatranslate natin sa mga part ng community, sa iba't ibang part ng community sectors na kung ano nga ba yung ginagawa natin in a simpler terms lang din. So, ayun, very ano siya, kahit ganito yung discussion natin, very impactful and malaman talaga siya. And marami po akong natutunan. So, ayun, thank you so much po, Sir Jeremiah. Thank you so much. Ayun. So, ayun po. Thank you so much. Maraming salamat po. So, ayan, dumako naman po tayo sa ating pangalawang bahagi sa hapon na ito. So, para sa pangalawa nating tagapagsalita sa hapon na to, atin po siyang kilalanin ngayon. So, siya ay nagtapos sa programa ng BA Sociology mula sa University of the Philippines, Los Baños. May Masters of Environment and Natural Resource Management sa UP Open University and PhD sa Environmental Science sa UPLB School of Environmental Science and Management. Ang kanyang mga interes ay landscape ecology, permaculture, and agroecology. Kasalukuyan rin siyang isang environmental consultant at drone pilot. So bigyan natin ng isang sigabong palakpakan ang ating pangalawang tagapagsalita sa hapon na ito. Walang iba kundi si Ginoong Jabez Joshua M. Flores. So ayan Yan. po. Hello. Virtual hearts po sa mga itilay. Hello po, Hello sir. po. Welcome po, sir. Yan, salamat ulit pa sa pag-invite sa akin. I think third ko na ba to or fourth sa PAES, and always happy to support our organization. So more power to you. Let me share my screen. Okay, wait lang. Okay. Share. Okay, kita nyo na yung screen ko? Okay. Sige. Ita-timer ko lang yung sarili ko para di tayo mag-OT. Okay, so good afternoon everyone. I hope safe kayo ngayong maulan. Ngayon dito sa Los Baños is graduation day, commencement exercises namin. So congratulations sa lahat ng nagsipagtapos sa UPLB. So ako si Jabez Flores. Pwede niyo akong tawagin Jabez. Tawag ng iba sa akin Jabez. Isa po akong environmental consultant. And ngayon, magpapakilala ako kung anong ginagawa ko kasi medyo matagal-tagal na rin ako dito sa field na ito. So gusto kong malaman nyo kung graduate kayo ng environmental science, ano yung mga pwede nating gawin. No? Kasi tulad sabi ng mga MC natin kanina, lagi silang tinatanong kung anong pwede nilang gawin. So I hope makatulong ako sa inyo, sa mga audience natin, sa lahat ng members ng PAES at makapagbigay ako ng konting advice. So I'm an environmental consultant and GIS specialist. So bilang GIS specialist, interested ako sa EO or Earth observation for scientific research on topics like biodiversity, environment, agriculture, and climate change. Bukod sa pagiging GIS specialist, no, nagpapalipad din po ako ng drone. Isa po akong enthusiast, kung tawagin, or hobbyist. So meron po akong mga maliliit na drone, micro drones ang tawag. So ako po bilang isang environmental scientist ay kilala ako sa research ko sa permaculture.
So kung i-google niyo yung pangalan ko, yan po yung mga lalabas, no, yung aking research on permaculture. Pero more recently po, no, especially during ng pandemic, no, ako po nagsimula magturo ng landscape ecology sa UP Open University at nakilala din po ako sa academe, no, bilang isang teacher na gumagamit ng aerial images para sa pagturo ng landscape ecology tsaka ng GIS. So, karamihan po sa atin pag nag-GIS, gumagamit po tayo ng satellite images. Ako po, bukod sa satellite images, gumagamit din ako ng images galing sa drone or aerial images. Okay, so ito po yung aking background. Kanina binanggit po to ng mabilis. So, ang undergrad ko is BA Sociology sa UPLB. Nung time na yon wala kaming major sa sociology. Pero ang interest ko noon ay race and ethnic relations. So ang thesis ko po that time is about the Bajau of Malitam Island in Batangas City. So ito po yung pinag-aralan ko. And then after 5 years, no, after graduating from college, kumuha po ako ng master sa UPOU in Environment and Natural Resources Management. And then I went straight to my PhD, where I took courses in DevCom, Agriculture, and Landscape Ecology. Pero hindi po yan ganyan ka straightforward. Marami pong mga side trip yan bago ko po natapos ang mga degrees na ito. So papakita ko po sa inyo. So nung natapos po ako ng BA Sociology, hindi po ako naging sociologist, hindi rin po ako nag-work sa academe, hindi ako naging teacher, hindi ako naging researcher, kundi naging barista po ako. So, sabi ko sa magulang ko at that time, no, gusto ko magtrabaho sa coffee shop, gusto ko mapasama sa service industry, kasi na-appreciate ko yung mga ginagawa ng mga barista during that time, no, gusto ko maging tulad nila. So, nag-enroll po ako sa isang coffee class sa Henny Season Culinary School after I graduated. And then nag-aral po ako sa Singapore ng pagiging barista, no? As a professional barista, pumunta po ako doon noong 2007 and 2009 para sa aking certificate. So nagtrabaho po ako sa coffee industry, makikita natin sa next slide. I think for 6 to 7 years, no, bago po ako nag-aral uli. At isa po sa mga inaral ko before ako nag-masters ay organic agriculture, New Enterprise Planning at Personal Entrepreneurial Development sa UP Open University. So bumalik po ako after 5 years sa school. And then habang nagma-masters po ako, doon po ako nag-aral ng permaculture design sa Kabyokid Foundation Inc. sa Nueva Ecija. And then nung nagpi-PhD po ako, nag-summer school po ako sa Italy. Pinadala po ako ng advisor ko. Doon po ako nag-aral ng intensive course in landscape ecology. Kaya po ako nagtuturo ng landscape ecology ngayon. And during the pandemic, doon po ako nag-aral ng GIS. At dito rin po ako nag-aral tungkol sa drones. Umattend po ako ng drone school. So tulad ng sabi ko kanina, hindi po ganun ka-straightforward yung aking journey, yung aking academic journey. Marami po itong mga side trip, no? Marami po itong realizations. Ang tinatawag ko po siya na mga eras, no? So bago ko po pakita yung mga different eras ng buhay ko bago ako naging environmental consultant, share ko lang po saglit yung mga pangarap ko as a kid, no? So, originally, nung maliit pa ako, even until high school, gusto ko talaga maging National Geographic Explorer. Kasi meron po ako mga magazine nito, nanonood po ako ng Nat Geo sa TV, ng Discovery Channel. Gusto ko yung ginagawa nilang work sa pag-document ng nature. Mahilig din ako sa mga topics like engineering, biology. So, very interested po ako sa science talaga as a kid. And then, my dream din ako na maging animator for Disney dahil nanonood ako ng cartoons, gusto ko matuto ng animation. And then, gusto ko rin maging astronaut at that time kasi mahilig ako sa space. And then, ito unusual, pinaalala lang sa akin to ng parents ko na isa sa mga unang pangarap ko noon is maging street sweeper tsaka garbage collector. Kasi growing up sa Quezon City, ito po yung mga professions na nakikita ko, no, na I think that is very noble, no. Sa Quezon City po noon, meron pong profession ng tawag sa kanya Metro Aid. So ito po yung nagwawalis po sa kalsada at naka-uniform po yan. So pag pupunta po ako ng school, nakikita ko sila palagi and I think very noble yung ginagawa nilang work. And somehow, no, parang yung work ko ngayon is
parang ganun din. It's about taking care of the environment and being a good steward. So, ano ba po yung mga iras ko po, no? So, baka matawa kayo kasi hindi ko naman talaga naisip na maging environmental consultant or maging environmental scientist at an earlier age, but I knew na something sa science na magiging work ko. Magkakaroon ako ng scientific career. So like what I mentioned earlier, no, barista ako for the longest time. I was recruited by a friend, no, to start a coffee shop, and then ako yung senior barista. So I became a barista for 6 years. Um, I did competitions, nag-join ako ng mga competitions, nag-coach din ako for barista competitions, and I did catering. So marami akong naging experience sa coffee industry tsaka sa food and beverage. Little did I know na itong experience na to sa pagiging barista, ito yung maglalapit sa akin uli sa environmental science. Kasi at one point, tinanong ko yung sarili ko na paano pa ba natin mapapasarap tong kape? So I knew from that time is coffee is one of the most affected crops ng climate change. And nung nalaman ko yon is talagang natakot ako kasi coffee is my favorite beverage, no? So ay hindi ko ma-accept yung fact na baka ma-extinct ang kape. So isipin mo yun yung trigger ko, no, para mag-aral ng environmental science. So yun yung initial na talagang trigger for me na pag-aralan pa yung kape, paano ma-protect yung plant, paano maging healthy yung plant. So this eventually led me studying the soil through organic agriculture. While I was doing barista work, no, may sideline din ako, isa po akong musician. So nagigitara po ako para sa isang banda. Follow niyo po kami sa Spotify, Juniper Face the Corner. Kakagig lang po namin nung last Saturday, no, nag-reunion gig kami after 10 years for a benefit concert. So, yun po, naging gitarista po ako, I think, for 2 to 3 years. Tapos, nag-retire na ako after releasing an album, no? Nag-release kami ng EP. Kita niyo ba dito? Ayan, nag-release kami. Nag-release kami ng EP noong 2012, and then lumabas yung dalawang kanta namin sa radio. So, no, hindi nyo inaasahan yun, no, for an environmental scientist. Pero yes, nangyari yun. And I'm very proud of that accomplishment. And one of my dreams then is to become a musician. And then, naging farmer din ako and gardener. So, during my days off as a barista, I would go to a farm, an organic farm, and I would work there at least once a week for the next 4 years. No? So, meron talaga akong hands-on farming experience from land preparation, from sowing seeds, from packaging, hanggang delivery, hanggang selling. No? So, yung buong value chain ng pagtatanim, na experience ko yun. And then, I worked for a social enterprise called Good Food Community. Nag-apply ako as what do you call, farmer support manager yung aking title that time. So I worked a lot with farmers, sourcing vegetables, delivering yung produce nila, and having meetings with them. So sa industry na to, sa food pa rin, or related pa rin sa coffee. Pero it's more than coffee na, it's food in general. So bago po ako nag-grad school or nag-PhD, ito po yung aking work, no? So I was making coffee, making music, and planting vegetables, no, and working with farmers. Then in 2016, I had to stop all of those things because I applied sa DOST as a scholar. So full-time student ako for my PhD. So I need to stop all of my work engagements. So dito po ako nag-focus talaga na maging researcher. At that time po, gusto ko po talaga aralin yung permaculture. I think sa mga ibang PAES webinars ko, I've talked about permaculture before. Pero ito po yung research interest ko at that time, no. Kaya ako na-inspire mag-PhD in NYSci studying permaculture design. So for the next 4 years hanggang mag-pandemic, ako po ay isang PhD student, full-time PhD student. Nung natapos po yung pandemic, actually pandemic pa nung graduate ako eh. So limited po tayo sa work from home. Nag-apply po ako bilang research assistant sa UP Open University, at dito po ako nag-start mag-specialize sa GIS. I think at that time, GIS was a good job for me kasi computer lang yung kailangan ko eh. So marami akong opportunities for work. And then
after spending 2 years as a research assistant and doing GIS, I was invited to become a senior lecturer for landscape ecology, which is one of my specializations nung graduate student ako. And then in 2022 up to 2024, I became a high school science teacher, then part-time lang. And I taught grade 7 earth science and the environment and grade 10 physics. So naalala ko kanina yung kay Sir Jeremiah, no? Sinabi niya yung importance ng physics. So ito po, talagang mga science courses yung mga tinuturo ko. And then I left the high school, UP Rural High School, which was my alma mater, only last year when I felt that I had enough experience na in environmental science, nagkaroon na ako ng confidence na maybe kaya ko nang maging environmental consultant. Okay, so eto na po yung pag-uusapan natin ngayon. So what I do now, video to, sana nakikita niyo yan. Ayan. What I do now, so I've been flying drones as a hobby since 2017. So simula po ako sa mga laruan na drones lang, maliliit na drone. Well, actually hanggang ngayon maliliit pa rin yung drones ko. And I studied GIS during the pandemic. So nagkaroon po kami ng training sa UP system on GIS. So I took 2 courses. And then ang ESRI po, para sa inyo na gumagamit ng ArcGIS, meron po silang mga libreng kurso sa kanilang website. So I think I took 5 courses in addition to the 2 na inoffer ng through UP. So yung GIS training ko amounted to 2 years po akong nag-aaral ng ArcGIS, no. So yun po yung aking naging background. Eventually, nag-aral po ako ng QGIS at yun po yung ginagamit ko ngayon for my consultancy. So, but with the recent advancements in drone technology, I took the opportunity to become a licensed drone pilot to integrate drone data into my work as a GIS specialist. Kasi po marami pong nag-GIS, no? Marami po tayong mga experts sa GIS, but I wanted to be different and I wanted to do field work pa rin kahit na GIS specialist ako. And I wanted to focus on analyzing images. So not just satellite, but aerial images and ground images as well. So lagi pong tatlo yung hinahanap ko, satellite, drone, tsaka ground. So at present, I use drone data along with satellite data and ground level data, or yung tinatawag nating mga Earth observation data, to make interactive web maps. So ito po yung isa sa aking mga specialties po, no. Hindi gumagawa pa rin po ako ng mga PDF or mga JPEG based na mga mapa. Pero po, ang mga binibigay ko po sa mga clients ko ngayon ay interactive web maps kung saan po lahat po kami ay makapagmapa ng sabay-sabay. Parang Google Docs, no? So, ito na po yung uso ngayon sa geospatial community. So, as a GIS specialist, I make maps for students like you, researchers, organizations to help them with their research proposals and projects. So, mahilig po ako makapag-collaborate sa mga estudyante, no? Undergrad, college, grad students, and sa mga researchers po sa mga iba-ibang organizations. Let me continue on what I do now, no? So, though my micro drones don't require a license to fly, kasi maliliit lang po ito at magagaan, I still obtained a license to improve my flying skills and learned the regulations on the use of drones. Plus, licensed pilots can be hired to fly a drone if an organization or a company needs one. So recently, nakita ko ang DNR po natin, naghahanap po sila ng drone pilot. So tiningnan ko yung qualifications. Isa po sa mga qualifications, bukod sa meron kang science background for your BS, is dapat may lisensya ka as a drone pilot. Okay, so nakukuha po to by enrolling in a drone school na accredited ng Civil Aviation Authority of the Philippines. And then, pag nakatapos ka po ng drone school, eligible ka na po mag-apply for a license. So, ang drone pilot's license po natin, meron po yung written exam, tapos meron din po yung practical exam bago po kayo mabigyan ng lisensya. Now, in the future, no, gusto ko magkaroon ng sarili kong commercial drone service. Ibig sabihin na pwede akong i-hire ng mga tao, no, para to do aerial photography, aerial videography, pag meron akong magandang drones, yung industry grade, no? So I need to register yung mga drones na to para yung merong identification number, parang plate number sa kotse.
And then kailangan ko mag-apply ng RPAS Operator Certificate to be a drone service provider for commercial purposes. Pag sinabing commercial purposes, gagawin mo siyang negosyo, yung pagpapalipad ng drone. So I want to offer drone photography and videography also. So kahit na researcher ako ngayon or GIS consultant ako ngayon or environmental consultant, sa future gusto kong mag-explore ng iba pang career, no? Kasi ang pagpapalipad ng drones ay isa kong hobby and sana maging talagang profession ko siya in the near future. So, how to become an environmental consultant para sa mga curious, no? Ang environmental consultant, actually freelancer ka. So, you're a professional, you work for yourself. But to become a consultant, first you have to get work experience in diverse fields. So, kanina binabasa ko yung LinkedIn profile ko to review ano yung mga naging work ko before. So, nakapag-work ako with pollution, with health, with agriculture. Meron din akong work with biodiversity. So, maraming branches, no, or maraming subfields within environmental science ang pinasukan kong work. So, usually nakukuha ko as GIS specialist or spatial data scientist, no. So, ito yung mga primary work na nakukuha ko. And ito rin kasi yung mga ina-applyan kong mga position, no. Something that has to do with mapping, field work, ganyan. And then, if research talaga yung passion nyo, I suggest na after you graduate from college, you pursue graduate school. Take your master's, then take your PhD. If you really want to be a thought leader or an expert dun sa chosen field nyo. And then always attend workshops and trainings, no? Kung merong mga, lalo na yung mga free, no? Attendan nyo. Kung merong mga online courses dyan, attendan nyo. So ako, every year, I always attend as many as I can, no? Para gumanda yung aking portfolio, no? Malaman ng mga tao na I'm constantly improving myself. Fourth is get a professional license for your chosen expertise. So ako, I chose to be a drone pilot because I want people to see, no, na I know what I'm doing and I prioritize safety. And lastly, because you will become a freelancer, I suggest that you register your service to be legal. When you register your service, magre-register ka sa BIR because your clients will look for a service invoice or yung official receipt, no? So when people consult you, after the consultation, meron kang may issue na receipt, no? So you're a professional, so you can issue receipt. And you have to pay your own taxes, no? When you become a freelance environmental consultant. So what types of services do I provide? So right now, I mostly do online and on-site consultations. So I provide scientific advice, of course, within the scope of my expertise, which is landscape ecology, permaculture, agroecology. Spatial data analysis, so using the web maps that I make, nagko-collaborative mapping kami ng clients ko. And I also do tutorials, no, one-on-one or by group. Meron din akong YouTube channel, Angus Maps ang title. I also post tutorials there. And then, of course, I do GIS mapping. Ito yung main product ko. I use QGIS, Google Earth, and yung aking primary map making platform is GeoNadir. So you might want to check GeoNadir out. And then I also do lectures for schools, universities, organizations. Right now, I'm a senior lecturer for UP Open University. And then lastly, I do workshops. So organizations usually ask me to do workshops on GIS and different research methodologies, no? At least yung mga methodologies na familiar ako, no? Sa mga ginamit ko in my previous researches, I'm willing to teach to others. So ito po yung mga services ko. Now, for the last 5 minutes no, of our talk, I want to discuss no, ano ba yung difference ng environmental planner or scientist, no? Kasi we always hear yung ENP, no? Sadly, no, yung mga NVISI graduates, hindi tayo eligible no, mag-take ng ENP licensure exam. Kailangan natin magkaroon ng diploma in environmental planning or urban planning para maging eligible. Ang environmental scientists kasi focus sila sa conducting research while envi planners deal with regional to local level planning and strategizing. Ang environmental planners no, will give you more opportunities as a consultant kasi you will be able to provide technical advice
and prepare documents for environmental assessments like EIAs, mga ECC. So pwede kayo pumirma dyan. So kung consultant ka, tas ENP ka pa, mas marami kang opportunities na makukuha for consultancy. Mas malawak yung scope ng pwede mong gawin. Sa case ko, since hindi ako ENP, no, as an environmental scientist and GIS specialist, what I can do is provide ENPs, researchers, and other professionals with data assets and insights that they can use for planning, decision-making, and policy-making. So dahil ako, no, medyo nasa artsy side kasi ako, I treat itong mga mapa ko as art. So in other words, I make and analyze maps for others. So I basically make products, assets for the organization, and then yun yung pinoprovide ko sa kanila. So my practice as an environmental consultant is limited and yet highly specialized, making my service unique and focused. And this is my personal preference for now. Like what I said earlier, no, eventually gusto ko magkaroon ng commercial drone service or mag-join ng isang consultancy firm na nag-specialize sa drones. So ito yung aking long-term plan. But for now, gusto ko talagang magpagaling pa no, sa GIS mapping, integrating different sources of data, especially itong aerial data, drone data, ground data. Ito yung mga interesting things for me na i-add sa usual nating satellite data. So ngayon nagpapakabihasa pa ako dito sa paggamit at pag-analyze ng images from these sources. Okay, so my strategy as I close, no, my strategy is my CV is my recipe. Yung aking curriculum vitae, no. CV is my recipe. So find a niche and create your own unique blend of skills, knowledge, and experiences. So, ano yung recipe ko? So, one is polish specific technical skills. For me, it's flying drones and making maps. Then, master specific tools. No, ako ang minamaster ko right now is GeoNadir dahil unti pa lang yung marunong nito. Of course, all of us or most of us know QGIS or ArcGIS. Ngayon nag-aaral ako ng Google Earth Engine. So eventually gusto kong matutunan lahat ito, ma-master ito at maturo din sa iba. Especially sa clients ko na nagpapaturo din for tutorials. Third is widen your knowledge base and diversify work experience in different environmental science related topics and issues. So palawak muna kayo ng experience nyo, going to different organizations, doon nyo marirealize na kung saan kayo mag-specialize. And lastly is collaborate and be an asset to other professionals. So, pwede kayong maging asset sa mga engineers, sa mga environmental planners, sa mga architects, sa mga agriculturists. So, make yourself useful no, for other professionals. Okay, so my advice is we can only do so much. Let's not stretch ourselves too thin, but always allow yourself to dream. Okay, so I hope na-inspire ko kayo. If you want to contact me, ito yung aking email, jbesjoshuaflores@gmail.com. And then if you want to know yung aking mga services, yung aking portfolio, you can access it at bit.ly/jmf. And then you can follow me on Instagram, Angus Maps. And meron din akong YouTube channel where I post my tutorials. Angus Maps din po yung pangalan. Okay, so maraming salamat po and thanks for listening. Ayan, thank you so much po, sir. Napakalaman talaga nung talakay. Kasi nung pinapakinggan ko pa lang, super nakaka-overwhelm. Ang dami nang narating ni sir. Grabe. Napaka-diverse na ano. So ayan, for context lang din, ang environmental science kasi is very malawak na field talaga. So it's up to you na lang kung anong specialization talaga yung papasukin mo or gusto mong fokusan, no? So, ayun, dun sa discussions ni Sir, parang ang daming medyo similarities din. Kasi, yung sa pagiging barista pa lang, so coffee lover pala si Sir. So, ayan. Tapos musician pa, di ba? Tapos environmental, napaka-talented ni Sir. Wow. Tapos, ayun, dun sa diniscuss ni Sir regarding dun sa mga possible careers, kasi ang dami na rin niyang na 'di ba? Marami na rin siyang na-handle din na job. So, ayun, doon ko mas na-realize na
environmental science have parang a lot of opportunities talaga. So it's up to you na lang na ayun gaya nga ng sinabi ni Sir, yung CV nga daw niya is recipe niya. So it's up to us na to create our own opportunities. So ayun, alam naman natin na sinasabi nila na ang opportunities daw dumadating. Pero for me talaga, ang opportunities, ginagawa talaga yan. Parang ikaw talaga yung gumagawa ng paraan to create your own opportunities talaga. And ayun, as an environmental science students po, very impactful yung naging discussion ni Sir. Kasi parang hindi talaga ako actually hindi po talaga ako dapat environmental science. So, actually, accidentally lang ako nandito sa field na to. Pero, na ako, parang na-fell in love na ako dito sa field na to. And, ayan, through PAES and itong mga webinars na to, super grabing impact na nagagawa niya. And ito talaga yung bibigay ng mga opportunities kung ano pa yung mga dapat natin na career or kung anong career talaga yung gusto nating tahakin. So, ayun, yun yung akin. And, ayun, to seek opportunities talaga, yun talaga yung pinaka-highlight. You always seek opportunities talaga dito sa environmental science. Sa dami ng field na meron tayo, nasa sayo talaga kung saan mo gustong mag-specialize. So, ayun, baka si Ate Naya may dadagdag din. Natumpak mo na lahat eh. Hindi, joke. Masyado. Parang gusto ko tuloy rin mag-coffee session bigla. Masarap pa naman magkape ngayon. Ang lamig-lamig ng panahon. Tapos wala lang na alala ko ulit yung kasi sa CBSU po meron kaming NCR deck and ang focus niya rin talaga ay coffee research since mostly agriculture po talaga nga ang focus ng CBSU, madaming research centers doon na ang focus ay and isa nga po doon yung coffee. Naalala ko ulit doon yung sinabi ni Sir kanina work experience, and then also yung advice ni Sir, tumatakbo sa akin yung advice ni Sir, yung sinabi nga don't spread yourself too much kasi you can only do so much. Kasi ang environmental science ay napakalawak, super lawak, to the point na medyo madali kang maging confused kung ano ba talagang gusto mong gawin. So, I feel like magre-resonate sa ating lahat yung sinabi ni Sir na don't spread yourself too thin. Just pick a specialization, what is your passion. Kasi in the long run, your passion will sustain you in this field rin. And also maybe yung, hindi joke lang. Pero ayun, yun naman na yun. Practical. Pero grabe nakaka-inspire kasi from barista to ano. Parang gusto ko rin biglang maging barista. Hala, na ano na, naengganyo. Ayun lang naman for me. Oh my God. Maraming So, maraming salamat po, sir. ayun nga. So, ayun din, GIS specialist din si Sir, di ba? So, ngayon ko lang, Mm. binalikan ko siya ngayon, yung binanggit ni Sir yung Angus Maps. Naalala ko siya, but parang familiar siya sa akin kasi sa GIS din po kami sa CAPSU. Naghahanap ako ng tutorials. Tapos ngayon ko lang na-realize na isa po pala yung Angus Maps sa ginawa kong parang basis ng tutorials. Kaya nasa recent research ko siya sa YouTube. So, ayun lang po. Gusto ko lang i-share. Sa inyo po pala yung Angus Maps. So, very helpful po siya sa amin dito sa GIS sa CAPSU kasi naghahanap din po talaga kami ng mga tutorials, ganyan since very interesting din talaga po yung GIS and talaga magiging useful siya sa atin as an environmental science kasi marami siyang paggagamitan. So ayun po, thank you so much po sir. Ayan, maraming salamat po sa ating dalawang tagapagsalita sa hapon na ito, di ba, Tinaya? So ayan, so napakarami po naming natutunan sa webinar na ito ngayong hapon, di ba, Tinaya? Parang Super dami. siksik talaga Siksik. yung learnings. And sigurado rin ako no yung mga tagapakinig natin ay kagaya ko rin na maraming katanungan. Kung kaya't sa pagkakataong ito, bibigyan naman natin ng pansin ang mga katanungan mula sa ating mga manonood sa FB Live. So maaari nyo na pong ilagay ang inyong mga questions sa ating comment section upang mabigyang linaw po ito ni Sir Morales and Sir Flores po. Ayan, thank you very much ulit, Syla. And thank you very much po ulit sa ating dalawa pong speakers. Habang nag-iisip ang ating mga tagapanood ng kani-kanilang mga questions, nais naming tawagin ang napakasipag at masigasig na tagapagtatag at pangulo ng Philippine Association of Environmental Science Students nang walang iba kundi si Ginoong Kendrick L. Faronilo mula sa UPLB School of Environmental Science and Management para sa ating talastasan.
Take the floor, sir. Take the floor, Okay, friends. maraming salamat Naya and Saila. So, Brian, can you stop sharing? Okay, for a while. Wait lang po, may edit lang kaming konti. Pero hindi ko aware na meron palang, wait, nawala si Kuya Jebes. Ah, ayan. Hindi ako aware na meron tayong uniform. Bakit kaya para sa Cameroon? Anyways, tawag doon. Siyempre, nakapag-summarize naman na si Naya at si Syla. Pero, pengi lang konting time kasi meron akong parang gusto ko rin sabihin kasi sayang naman yung opportunity para ma-highlight pa ulit yung mga ibang mga nagawa nyo. So, una is, I think importante din yung na-present ni Jerem na org chart. Kasi right now, if you search DENR, hindi natin alam kung saan ka mapupuntang division. So, I think for a job searcher, kailangan hanapin talaga nila kung saan division sila pupunta. And I have some friends ngayon na nasa Climate Change Commission na magkaiba sila ng department, pero akala ko nung una, isang ano lang sila, isang malaking office, tapos pare-parehas lang sila ng ginagawa. So right now, kakagaya yung sinabi kay Jabez, kung hindi pa kayo familiar sa mga specialization na gusto nyong puntahan, I think yung org chart yung pinakaunang pwede nyo i-check kung pasok ba yung interest nyo or yung skills nyo dun sa work na a-apply nyo. Second, yung Eras Tour. Ang ganda ng Eras Tour ni Kuya. Kala ko nga ihihirit mo ulit na Swifty ka, pero hindi mo nasabi yung punchline mo. Oo, Tawag dun, sorry. importante kasi na na ma-validate yung mga taong hindi agad naghahanap ng work after graduation. For example, mag-moonlight ka muna. January 2026 ka pa mag-work. So, sorry, highlight pala natin yung punla is ginagawa natin to every graduation season kasi nga, kagaya kayo na sa UPLB until now, I think hanggang 11 p.m. pa yung grad natin, kuya. So, habang nag-grad sila, nood muna sila sa webinar natin. Si TSU, si Tarlac State, tsaka si Bulacan State, kahapon naman yung nag-graduate. So, sa kanila na hindi pa alam, kaka-fresh lang nila pag alis ng college. Hindi pa nila alam kung saan sila pupunta. So it's okay na hindi agad-agad mag-work. If meron kayong enough resources para hindi mo na maghanap ng work, okay lang din naman. Then number three, yung talon kasi talaga natin, hindi lang natin ina-absorb yung data. Lagi natin siyang ina-analyze. Laging merong anong gagawin after. Kuwari, umulan nga. So, paano yung landslide? Ulan na data lang naman yung hawak mo. Kay Kuya Jabez, coffee lang naman ang gusto niya, pero pati yung soil analysis napuntahan niya. So, I think it's a very important skill na matutunan ng bawat NVSI students or NVSI grad na hindi lang data yung or theory yung kailangan yung instill. Kailangan talaga malaman nyo kung sino yung maapektuhan niya afterwards. Which leads to the last point naman for my summary. Kasi sa UPLB, ang hina-highlight natin is yung social component ng ating mga researches. Kanina sinabi ni Naya sa CBSU Agri naman. So magkakaiba kasi per university yung specialization nila. Siyempre, depende sa skills ng prof. So right now, tayo nilalagay natin sa PAES na makita man natin yung perspective from the government sector, from the private firm, from consultancy, and for the past punla natin na ginagawa natin. Kasi magkakaiba talaga at hindi naman iisang path lang na DNR na kami mag-work right after graduation. Hindi kami sa Menro, hindi kami sa Sendro. Kailangan mabigyan natin sila ng opportunity kung saan pwede pa mag-try ng other means of job applications. Okay. So with that, punta na tayo sa ating question. So meron kaming pre-selected question from the participants. Meron 5, pero nagdagdag ako ng 2 kasi syempre dapat may tanong din ako. So yung unang set of question natin, pinerge ko yung question from a student from Philippine Women's University tsaka Cavite State University. And mention ko lang ulit na kasi ang expected natin na attend for today is yung mga graduating or yung gagraduate this year. Pero meron tayong nakuha na freshie from Cavite State na nagtanong nga. So yung tanong ni PW tsaka Cavite State, ipag-merge ko na lang sa isang tanong which is it difficult to find jobs that accept newly grads to have minimal experience, minimal to no experience? And then related or follow-up question from CBSU. As an incoming first year BSES student, ano daw yung mga steps na pwede niyang i-take early on, both inside and outside academics to prepare for a successful and impactful career in the environmental sector. So again, mahirap daw ba maghanap ng trabaho? And if yes, ano daw yung pwede niyang gawin habang estudyante pa lang siya? Anyone can answer. Sige, si Jerry muna. Sir Jere. Ay, go kay James, go kay James. Hindi siya muna. Go Jerem.
Mahirap ba maghanap? Lalo ka na, especially kasi 'di ba naga ka tapos lumipat ka ng QC after. Yeah, oo. Ah, mahirap, yes. Oo. Mahirap maghanap ng trabaho lalo na kung fresh grad with zero experience, 'di ba? Pero ayun nga, kasi ang pinasukan ko kasi agad is government office, 'di ba? But when I first entered yung government workforce, hindi naman ako agad-agad na-appoint sa permanent position. Yeah, so I started as a job order or yung JO na tinatawag, 'di ba? So it's contractual. So wala siyang full benefits ng as a regular employee. And honestly, ano siya, it felt unstable at times, 'di ba? Kasi as a contractual employee. But I was happy kasi pangarap ko 'to eh. Pangarap ko makapasok sa Pag-asa. Ayun. Ano yung binigay niya sa akin? Ang binigay noon sa akin, ng opportunity na yun was ano, a foot in the door. Ando na ako, nakapasok na ako eh. So, eventually, opportunities opened. So, nagkaroon ako ng chance to undergo yung pa-training ni Pag-asa para magkaroon ako ng qualifications to become a weather observer. Ayun. So, after that, I applied for a plantilla position and then nag-went through the process. Yan, mga paperworks, interviews, etc. And thankfully, nakapasok din. Yun. Tapos, ah yung kaninang steps, ano yun? What steps na yung pwedeng gawin? Ah, I think na-mention ka na rin to kanina eh. So, as early as now, build build the strong foundations doon sa mga basics. Lalo na sa sciences and math, as well as research skills yan. But beyond that, beyond yung mga academics, stay curious pa rin and stay connected doon sa mga real world issues natin. Try to join orgs, mag-volunteer ka sa mga environmental projects, or ayun nga, mag-intern ka sa mga government offices like DNR, di ba? May mga regional offices ng DNR, meron din kami sa Pag-asa. Ayan. So huwag kayong matakot sa data. If you master data analytics, no, GIS, or even basic coding, yan, sa IT, it can open doors talaga. And most of all, ito personal na to, keep your why, yung why mo. So remember what you're studying. Remember na yung pinag-aaral mo, it's not just a career, but to become part of the solution, di ba? Yun naman yung ending eh. So, yung field natin sa environmental science needs yung mga passionate, mga committed and informed individuals like itong mga nanonood sa atin. So, ayun, parang start strong and stay grounded pa rin dun sa purpose mo. Yun po. Okay, thank you, Jerem. Okay, J-Best. Thank you, Sir Jerem, for that advice kahit sa akin. Siguro ako kwento ko sa kanila yung fresh grad ako as a grad student kasi mas mahaba yung kwento since grad eh. So, alam nyo ba, graduate na ako ng PhD nito ah. Mahirap talaga makahanap ng trabaho kahit graduate ka ng PhD. So, una-una, maging humble ka pa rin, no? Kahit anong narating mo or natapos mo. Yung iba kasi akala nila pag nagkaroon ka ng doktor sa pangalan mo, kahit ano pwede mo nang gawin, okay? So, reality check, hindi. Ano ka lang, kapantay mo lang lahat ng mga nag-a-apply, no? Ang first job ko, friends, ay research assistant ako sa Diploma in Mathematics Teaching. Okay? Hindi field ko, way below sa qualifications ko. Okay, pero yun kasi yung meron. And then, at that time kasi gusto kong makapasok sa research, no? Kahit anong klaseng research pa yan. Gusto kong makapasok sa research. So, kinuha ko yung first job that was available. Okay, and once kasi makapasok ka sa university, madami nang mag-open up sa'yo na opportunities, especially kung meron kang magme-mentor sa'yo. Trust mo yung magme-mentor sa'yo, yung boss mo. And then, doon mo mafe-feel, no, where, kung saan ka i-lead, no, for your career. And ako, very humbling for me na
na nagkaroon ako ng ganong experience. Kasi right now, I'm working din with RAs eh. Pwede ko sabihin sa kanila, alam mo, kahit may PhD ako, yan ang una kong job dito. So, na-experience ko lahat ng mga na-experience nyo. Okay? So, yun. So, be humble lang din, no? Kahit na anong natapos nyo. And then, as a student, what you can do, no, to improve yourself, look for citizen science initiatives, no? So kung meron mang mga kunyari mga coastal cleanup, mga biodiversity assessment, yung mga ganyang initiatives from other disciplines, salihan nyo. Kasi this will develop you, no, yung pagiging scientist nyo. And then maganda din siyang ilagay sa inyong mga portfolio, sa inyong resume. Makikita na ito yung mga experiences ko. Alam nyo, hindi nyo maagad makikita kung saan kayo mag-specialize, no? Pero deep in your heart, meron kayong gustong problem na isolve. So, mahahanap niyo yun eventually. And what I would like to say dun sa mga students din, no, yung environmental science, isa to sa mga pinaka-importanting trabaho ngayon. People just don't know it. Pero ito yon. At this is the best time to become an environmental scientist. Ito na yung time to shine natin kasi dito tayo kailangan na kailangan. Si Sir Jeremy Okay. nga kailangan ngayon eh. Kasi bumabagyo. Siya yung nag-post ng PubMat kanina. Hindi, joke lang. Pero, sorry, 4:20 na. So, I think mag-overtime tayo kasi question 1 pa lang tayo. Meron tayong 6 questions. So, bago tayo magsunod dun sa follow-up natin, tawag doon, plug lang natin kasi nga kung ano daw yung mga next steps. So, meron kasing leadership training seminar or program yung ginagawa yung PAES, which was headed by Jerem then before. So, it will be announced din naman later at parang August magsa-start yung call for leadership training. So, for the freshies, for the second years and the third years, na gusto pang makapag-explore ng academic or non-academic uh, events na pwede nilang ma-figure na pa. Kasi yung project management skills, hindi naman siya natututunan talaga sa academic sa school. So, dapat sa ano talaga siya, sa extracurricular. And then medyo related din yung follow-up question, yung sa rejects sa applications. Kasi right now, I think nag-browse ako ng LinkedIn, tapos sa isang job posting, mayroong 100 applicants. So parang sobrang hirap na ba? Or meron ba talaga nagre-reject? Or may nag email ba na rejected ka dun sa in-apply mong position? Or would you advise na pag after 1 week wala talaga silang reply, move on na talaga? And how to handle yung rejection for job applications? Anyone can answer. Ako, maraming beses na ako na-reject eh. Siguro no, after finishing an NVICE degree, mapa-BS man, master's or PhD, it will give you confidence, no, especially sa mga sustainability na field, no. Pero ang dami kong in-applyan din sa mga international organizations. Hindi ako natatanggap. And then I always felt na siguro dahil very academic lang yung aking alam, no. So hindi pa nila tinatrust yung aking experience. So alam niyo pag may opportunity, kunin niyo lang. Kahit hindi swak yung credentials niyo dun sa hinahanap, i-try niyo lang. Ang dami kong tinry. So, um, ang dami kong tinry, no? So, wag kayo mafo-frustrate pag nare-reject kayo. It doesn't say something about you na kulang yung inaral mo. Meron lang silang hinahanap, no, na specific kinds of people with these kinds of traits or skill sets. So it's just motivation for you to improve and then move on to the next. Yung sabi mo, Kendrick, after 1 week di ka pa pinansin, I say go. Go na doon. No? Move on ka na after 1 week. Okay. Thank you, Kuya Jabez. Jeren? Parang hindi ka naman na-reject, but first application ng DOST. Hindi. Yung first application ko, parang isang environmental consultancy firm din siya sa Pasig. And syempre fresh grad, 'di ba? Parang full of hope pa. Tapos pagpasok ko doon sa sa office. So, ang tawag dito, pinagano ako, pinagsulat nung nung kung about saan yung undergraduate thesis ko, etc. Kasi environmental consultancy firm siya. So parang tinetest siguro nila if kaya mo siyang i-explain sa kanila yung sa study mo. And then habang nandun ako sa office while waiting doon sa parang boss nila to interview me, sinasabi ng mga
kasama ay mga office workers doon. Uy, baka ikaw na kunin kasi kailangan namin ng tao, ganyan ganyan. Tapos nung ini-interview na ako, actually ito yung pinaka ano ko first interview ko to na as a fresh grad. And ano talaga, napahiya talaga ako. Napahiya talaga ako kasi hindi ko, syempre bilang fresh grad, di ba? So parang ini-expect mo na tutulungan ka nung akala ko kasi teacher ko yung kausap ko eh, hindi pala. Interviewer na pala to. So yung mga ayun, yung mga questions doon, medyo nahirapan akong sagutin. So as in napahiya talaga ako nung first interview ko na yun. So masyado akong na down that time. Pero hindi ko naman siya ginamit as parang sabi ko na ay ayoko nang sumubok ulit, 'di ba? Parang dito na lang stop na. Pero hindi, ginamit ko siya as parang motivation ko to parang i-refresh yung sarili ko dun sa mga natutunan ko nung college. And then para the next time na interviewin ako, alam ko na yung sasabihin ko, di ba? Parang kasing after a few months yun eh, parang a few months after graduation. So parang ang saya-saya pa kasi graduation na. So medyo nakakalimutan na yung mga mga pinag-aralan ng college. So ayun. Tsaka ito kasi ano eh, 'di ba, goal ko talaga na pumasok sa Pag-asa. Yun yung ano ko, ultimate goal ko 'yan since high school makapasok sa Pag-asa. So if siguro advice na rin sa ibang students na gustong pumasok sa government work, no. Don't be discouraged if it doesn't happen right away or if you have to start as a job order. Parang gamitin mo siya as a stepping stone to to have a foot in the door doon sa agency. At yun nga, parang build your experience, prove your worth. And most of all, if kung gusto mo talaga sa government work, stay committed doon sa mission pag pumasok ka sa government, which is public service. Wow. Mamaya maging seso ka na bigla. Kakagawa ka public service mo. Pero thank you din sa personal story. I think it's valid na. Minalas ka lang dun sa first job interview mo. Pero it's a normal case na pag na-interview ka nga tapos biglang natapat ka sa terror na interview. Baka nga naman mahirapan ka talaga. Pero ito, bibigyan kita ng chance bumawi kasi hindi ka mapapahiya dito kasi may specific question for you. And mamaya kay Kuya Jabez naman. So, a question from Bulacan State University. What is the role of DOST Pag-asa in DRRM in the Philippines, especially in the context of climate-related hazards? O yan, hindi na fresh grad yung sagot mo. Okay, bilang ilang years na rin naman ako sa Pag-asa. So masasagot ko lang siguro tong question na to. Ayun, DOST Pag-asa, 'di ba, stands for Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. So we play a vital role sa disaster risk reduction and management dito sa Philippines by providing timely, accurate, and science-based information on weather, climate, and mga hydromet hazards natin. Si Pag-asa po ang National Meteorological and Hydrological Service ng Philippines, yung NMHS na tinatawag. Kung ang Korea merong KMA, ang Japan may GMA, ang Pilipinas may Pag-asa. So kami po yung nagbibigay ng mga accurate and timely na mga weather and climate information. So mula sa forecasts, warnings hanggang doon sa mga advisories na ginagamit ng mga LGUs, mga national government agencies and ng public para makapaghanda po at makaiwas doon sa panganib na dala nitong mga weather and climate related hazards. So bukod dun sa mga daily forecasting activities, so kasama rin dun sa trabaho ng Pag-asa yung pag-assess ng mga climate risks and pagtulong doon sa mga long-term planning tulad ng, for example, sa agriculture, pwede rin.
and mga policies, most importantly. Yun. Sa isang bansa tulad ng Philippines, di ba, na sobrang vulnerable talaga sa extreme weather events. So given na meron nga tayong bagyo ngayon, di ba? Napakahalaga ng mga decision natin ay science informed. At doon pumapasok yung role ni Pag-asa to turn itong mga data na ito, weather and climate data, into action and science into protection. Yun. Yun na po. Thank you. Okay, thank you, Jem. Sana napapanood na nag-first interview sa'yo. Anyway, Kuya Jabez, ito naman for you. Kasi syempre, from University of Science and Technology of Southern Philippines from CDO. So since ikaw yung mas malawak na yung napag-ikot-ikutan na fields tsaka na ecosystem, ano pa daw yung underexplored na environmental sector in the Philippines? Environmental sector, no? Actually, I think sa field ng sustainable development ang tayo kulang. That's why sa UPOU, no, isa ako sa mga lecturers noon to Doctor in Sustainability program. Pinopromote talaga namin to for people to take this course na para maging sustainability professionals sila or experts. Actually, we only have 5 years na to meet the SDGs. Mukhang hindi tayo aabot doon, pero it doesn't mean na we have to give up. I think the more that we have to be working, yung urgency ma-feel natin. And I think for most of us, especially itong mga NVICI students, no, baka sawa na kayo sa SDGs kasi laging ito yung sinasabi natin. Pero actually, it's never enough. It's never enough. Unexplored yan. Ang daming mga sub-disciplines within that, ang daming fields within that. Kasi sa infrastructure, sa energy, sa agriculture, ang dami natin kailangan pag-aralan. Pero SDG as a whole, no, the whole concept of sustainable development, hindi pa tayo hasa dyan. And we have so much work to do pa para i-educate yung mga tao what this vision of a sustainable future is. I think job din natin, no, as science communicators and educators, no, to let people see what a sustainable Philippines can be. And I think ito yung, although tayo kasi nandun tayo sa field parang nasa-saturate na tayo dun sa SDG. Pero tayo lang yon. Believe me, tayo lang yon. Unting-unti lang yung may alam niyan, no? So we have to get this out, no? Help us, yung mga professionals dito, yung mga students dito, help us spread the word, no? And we have to act with urgency. So I think this is one of the most underappreciated, untapped. Pero kung nandun ka sa loob nitong industry na to, feeling mo lahat alam na nila pero hindi pa. So we have a lot of work to do. Okay, thank you Kuya Jay. Siguro to add lang ko yung sa SDGs kasi ako recently ko lang din nalaman. Nung una alam natin 17 lang. Pero di ba may point 1, point 2, point 3 bawat SDG. So meron tayo kasi Yes, sa yes. NVICE akala natin alam na ng lahat. Very gasgas na sa atin ng SDGs. Pero Yes, nung yes. may na-meet ako na non-NVICE students, sabi ko parang name or magbigay ng sustainable development goal, SDG na yung ginamit ko. Hindi ko lang nilagay yung UN. Pero SDG nilagay ko. Tapos walang pumasok dun sa 17. So kung ibig sabihin, hindi pa rin talaga ganun ka-aware dun sa main title pa lang nung UN SDGs. Pero nilagyan ko ng UN, tsaka lang nila na-gets na, ay, yun pala yung isa-search. Okay. Yes. Pero Wala pa anyway, mainstream consciousness. So mm, tama. dapat iano talaga natin yung, next time iano natin yan, SDGs per set number. Yeah, yeah. Okay, last two questions na promise. So yung una, for both ulit to, from Southern Luzon State University naman. As an expert in urban climate, Kuya Jabez, kasama ka kasi may resiliency ka naman. And applied climatology, how do you see the role of climate science in shaping policies for more resilient and climate adaptive cities in the Philippines? Sige, Jeremy, ka muna kasi kakainom lang ni Kuya Jabez. Okay, sige. Hindi po ako expert on urban climate, ha? Okay. Isa lang siya sa mga research interest ko sa urban climate kasi yung thesis ko nung college is about urban heat islands eh. But anyway, to answer the question,
malaki ang role ng climate science sa paggawa ng policies para sa mga cities na maging climate resilient and adaptive. 'Di ba? So sa pamamagitan ng mga data natin like mga rainfall trends, temperature extremes, yung mga hazard maps natin, natutulungan natin yung mga LGUs na magplano ng maayos. So saan dapat magtayo, so paano maghanda sa bagyo o sa baha, at paano i-manage yung mga risks na kaakibat nito mga weather and climate related hazards. Pero hindi sapat yung science lang. Kailangan natin siyang maisalin sa policies at programs na naiintindihan at naaaksyonan ng mga tao, 'di ba? Kaya mahalaga yung connection ng science and government, lalo na sa panahon ng climate change. So kung gusto natin na yung cities natin ay handa sa sakuna, dapat science-informed yung bawat decision. Yun. That's for me. Yun po. Yeah, tama yun, no? Science and government. And in addition, no, inputs ng community, yung ating mga stakeholders when doing the planning kasi sila yung pinaka-affected. And actually, hindi lang yung mga scientists magko-collect ng data from the ground, but yung ating mga stakeholders, they do community mapping along with the researchers and then come up with plans na together with policymakers. I think mas buo yung dialogue, no, pag lahat lahat tayo nandun in that one room. And I think going forward, ito yung magandang makita natin, no? Everyone involved in planning and decision making and implementing solutions. So for example, sa akin naman sa perspective ng data collection, no? Napakabilis ng impact sa landscape, no, ng ating climate, and kailangan updated tayo sa data gathering. So that's why yung role ng citizen science dito, hindi pa mainstream din to sa atin. So I think mas ma-empower natin yung public na to become citizen scientists kasi mag-i-aid to sa policy making. Okay. Sorry, pero meron tayong additional question. So promise, last to na talaga. May nag-question kasi sa Facebook Live. So basahin muna natin yung sa Facebook Live bago yung final question natin. So I think Kuya Jabez makakasagot ka dito, pero I think valuable din yung perspective ni Jerem kasi nasa government siya. So is there a difference if graduate ka ng BS compared to MS or PhD in environmental science when it comes to getting work opportunities? Sige, ako muna. Ako muna. Um, Merong difference, no? Kasi as you go up, no, to the degree from BS to Masters to PhD, nag-specialize ka na nag-specialize, no? Pag nag-PhD ka na, you graduate, meron ka ng bagong i-contribute sa knowledge base ng mundo. Okay, yun yung expected output sa sa'yo. Okay, so if you start with your BS, very broad pa, no? You know about a lot of things. Go to masters, no? Specialize ka into something, and then go to PhD. Yung specialization na yon, make something out of it. Contribution mo sa mundo na ikaw yung nag-create or ikaw yung nag-start, ikaw yung nag-pioneer or nag-trailblaze. So hindi siya pare-pareho, no? But in terms of job opportunities, depende yung kung ano yung inaaral mo. So for example, no, renewable energy yung in-specialize mo, tas kunyari nag-specialize ka in hydro, no, or hydro in oceans, no, nagge-generate ng energy yung waves in oceans, very specific, no. So siguro yun yung PhD mo, mas magkakaroon ka ng more job opportunity kasi ikaw yung expert doon eh. So I think kung yun yung gusto mo maging, yung ma-value yung expert opinion mo, go through the process of going through grad school. Parang ako nung time ko, at least yung mindset ko nung time ko, no, gusto ko maging expert sa permaculture, not as a practitioner, no, kasi marami tayong permaculture practitioners, as a researcher. So ibig sabihin, pag may nagtanong, sino yung nag-aaral ng permaculture, gusto kong isa ako dun sa mga maisip mong pangalan pag sinabing nagre-research on permaculture. So I think na-achieve ko naman yon in my short career. So nagmo-move on na ako to my next. Okay? Kasi hindi porket nag-specialize ka in one thing, doon ka na forever. No? So pwede ka mag-move on. Ayun. So, ayun ang aking answer. Okay, thank you Kuya Jabez. Jerem, lalo na sa government promotions. Uh, hmm. Isa kasi sa mga qualification standards din yan eh kapag kailangan mo for promotion. Pero
dito sa case namin sa Pag-asa kasi, meron kaming sariling regional training center ng World Meteorological Organization na kapag nag-take ka doon ng training course, qualified ka to become, say for example, a weather specialist, di ba? Yung meteorologist training course. Hindi mo kailangan ng uh, not necessarily meron kang master's degree on meteorology, but it's a plus. It's a plus siya kapag may master's degree ka. Pero yung main qualification standards kasi I think dito talaga sa amin sa Pag-asa, if mag-take ka nung courses, mga training courses na ino-offer nung aming RDTD, yung Division Research and Development and Training Division. So in my case, kasi ako kasi wala pa kasi akong master's degree, but I'm planning to take na the master's degree. Hindi naman siya naging ano sa akin, naging parang hindrance na makuha sa Pag-asa since nag-take nga ako nung specialized training course na ino-offer mismo ng agency. But yes, I agree dun sa sinasabi ni Sir na if you want to specialize on something, yeah, ayun nga. Okay. At siguro, to add din sa perspective ng academe, I think basic requirement kasi na master's grad ka talaga if gusto mong magturo. And if you are like a PhD holder, pwede ka maging advisor ng master students. Hindi ka pwedeng mag-advisor kapag masters to masters. Dapat PhD to masters yung level. So, depende sa path na kukunin. Okay. And then for the last talaga, last na question na. Kasi, ano na tayo? 4:41 na. Tawag doon, galing ulit sa Southern Luzon State University. I think very timely to kasi 'di ba controversial. I mean, sige na, controversial yung gamitin yung word. Yung licensure for agriculturists. Kasi tayo ngayon wala tayong license, 'di ba? So, ang tanong niya is what courses of action can you recommend to students under non-board programs who seek to pursue a career in the environmental sector? Ako ba muna? Kahit Yeah. sino go. Sige. I think na tackle ko to dun sa presentation ko, no. Kasi ang NVISI ano yan eh. Di natin kailangan ng lisensya to practice. And one of my tips, no, is when you figure out, no, where do you want to specialize, get a license for that. So meron tayong opportunity na maging ENPs, no? Even yung other courses, if they take a diploma in Envi or urban planning, pwede kayong maging ENP if you want to go to consultancy. Maganda rin yung sinabi ni Jerem kanina na when you work sa government, meron yung mga certification program na pwede kang maging specialist, pwede kang maging analyst, pwede kang maging technician. Maraming opportunities to go up. So it's not just yung academic path lang pwede nating i-take, no? So marami. Sa case ko, meron akong drone license kasi this opens a lot of opportunities for me. So for example, nag-open yung DNR ng drone pilot, no, for hire or as a JO, pwede ako mag-apply sa mga ganong opportunities. So depende yan kung ano yung gusto mong i-pursue if you want to go to the government path or the academic path or the freelancer path. Remember, you need to establish credibility, no? Kasi when you're doing consultancy, advising, giving expert opinion, ang tatanong ng mga tao, ano ba yung background mo? Okay, so dapat meron tayong ready isagot doon. So usually dito sa Pilipinas kasi naghahanap yan ng ano ng lisensya to do things, no? Lisensya to do things or credentials to do things. Ewan ko yung kultura natin ganun eh. Pero yung ibang tao walang lisensya pero may experience, they're also credible, 'di ba? So really depends on what kind of career you want to have as an envi scientist. Okay, thank you kay Jebes. Jerem, last ano? Sige, ito. Ito nga, if nagtitake kayo ng mga non-board programs like itong sa environmental science na wala naman ng licensure examination and kung gusto nyong mag-pursue ng career sa environmental sector, sabi nga ni ni Doc JBs, maraming paths, don't worry, maraming paths yung pwede mong tahakin. So, 'di ba sabi kanina, envi science is a multidisciplinary field, 'di ba? Siguro advice, first focus doon sa pag-build ng mga strong foundational skills mo on research, data analysis,
yung GIS, yan, importante yan. Importante din yung GIS. Uh, Communication and of course, report writing. Yeah. So ito yung mga skills na highly valued both sa government and sa mga NGOs talaga. Yung mga GIS, and then pag may basic knowledge ka siguro sa coding or sa mga IT stuff, ganyan. And then siguro before ka pa graduate, look for internships or mag-volunteer work ka, 'di ba? Or mga short-term projects, mag-apply ka sa mga agencies katulad ng sa DENR. Yan, sa amin sa Pag-asa, actually hiring kami. Sa isa naming project. So mag-apply kayo. Yan, sa EMB or even sa local government offices kasi it helps you to develop a niche yun. So whether it's climate change, biodiversity, sustainability, or DRR, and nakakapag-gain ka ng extra credentials nga through training and certifications. And lastly, never underestimate the power of networking. Yun, networking. Mag-attend ka ng mga forums, webinars, mga conferences, kahit hindi board course yung tinapos mo, your skills, passions, and purpose will always open doors sa environmental field. Lalo na kung marunong kang makiisa at makipagtrabaho para sa totoong pagbabago. Like election. Okay, thank you so much, Jerem. So, saan ka pa ba hahanap ng network? And Visay, 52 universities na yung PAES. So, kaya po tayo may PAES para yung networking nga ay makita talaga. Ang host natin, Cavite State, ang speaker natin from Ateneo de Naga, tsaka UPOU. Kuya, UPOU ka muna. Ako na lang yung UPLB muna ngayon para marami universities. Okay. And then, siguro yun. Una, thank you, Kuya Jabez at Jerem for taking the time kasi medyo OT na tayo. Kasi minsan lang naman, once a year lang naman yung career talk natin. And pati sa mga participants natin. Kasi sayang yung opportunity para magtanong ng mga lessons and marami yung nag-send ng pre-cues during our registration. So if you'll be attending our next webinars, send kayo ng registration. So, question doon sa registration form namin para mabasa din namin. And siguro nag-plug din naman si Jerem. Plug ulit namin. Environmental Leadership Training ng PAES sa August po yun magsa-start. Libre lang naman siya. So apply lang kayo. And abang-abang dun sa registration form. So again, I'm Kendrick and balik ko na yung floor sa ating mga host. Salamat ulit. Ayun, thank you very much po, Press. Thank you very much din po sa ating dalawa pong speakers, si Sir Jerem po at si Sir Javis. Ngayon po, if you have any further questions, feel free po na i-contact po ang aming FB page or i-contact niyo rin po yung mga provided po na contact details po kanina ng ating mga speakers. Now, onwards po sa ating susunod na segment, which is the presentation of our Certificate of Appreciation. Sila? Ayan, thank you so much po, Atinaya. So, ayan, again, thank you so much po, Sir Morales and Sir Flores. Napakalaman talaga ng talakayan natin ngayong hapon. And kami po ay lubos na nagagalak and nasisiyahan na pinaunlakan niyo po kami ngayong hapon kahit medyo na late, na rin siya, overtime na rin. And sa kabila po ng busy schedule niyo. So, ayan, upang kilalanin ang pagdalo at pagbabahagi niyo sa amin ngayong araw na ito, ibinibigay po ng PAES itong Certificate of Appreciation bilang pasasalamat sa ating mga panauhing tagapagsalita ngayong hapon. So, let me read the citation po muna for So, ayan. So, Philippine Association of Environmental Science Students, this certificate of appreciation is hereby given to the speakers in recognition for his valuable contribution as resource speaker in Punla 2025 Career Talk on Environmental Sectors, given this 19th day of July 2025, care of UPLB School of Environmental Science and Management, Laguna, Philippines, signed by our President and Founder of PAES, Mr. Kendrick Nico L. Paranillo. So, ayan po. The first certificate po is given to Mr. Morales and the second naman po is kay Sir Flores po. Ayan. Thank you so much po mga sir sa inyong time and effort po sa pagdidiscuss ngayong hapon. So, ayan po. Ayan, thank you very much po ulit.
Virtual hearts po dyan sa ating FB Live, virtual applause po para sa ating dalawang speakers dahil po nagbigay sila ng ating knowledge and oras sa ating hong lahat. Ngayon, onwards sa ating mga karagdagang anunsyo, amin muling hinihikayat ang mga lokal na organisasyon na interesadong maging parte ng PAES. Lumapit lamang at mag-message sa FB page po namin ng PAES upang malaman ang proseso para maging miyembro ng ating organisasyon. At syempre, para sa mga susunod na activity ng PAES, personally ako ay na-excited, natutuwa kong i-anunsyo sa inyo na gaganapin muli ang CSID Leadership Training. Sabi nga po ni Pres, ito po yung minimension po kanina nila Pres, ngayong taon po ng August. Kaya abangan niyo po ngayon mga ating mga NBI student leaders. Susunod po ay ang ating Freshma Fiesta for 2025. Sa ating mga first years, incoming first years, mga freshies ng NBI, this is for you. At susunod po ang ating PAES General Assembly. Ito naman po ay para sa ating lahat. Abangan niyo po ito. And then, another flagship program ng PAES ay ang PANTAS, Environmental Research in Local and Global Setup na webinar. Abangan niyo po silang lahat dahil ako po personally excited siya. Ang dami pong ganap ng PAES. Yan, totoo. Grabe, mas nilulook forward ko talaga yung CSID. Kasi, ayan, as a CSID graduate, very helpful talaga siya. Lalo na sa ating mga environmental science. And mas mapapaigting pa niya kung bakit nga ba tayo nandito sa program. Diba, Tinaya? So, Totoo, ayan. napasisit kami niya ni Syla sa dagat one time. Yeah, literal as CSID. Pero ako Ayan. personally, freshman eh. Oo, Ayan. totoo yan. So ayan, muling paalala lamang po na ang ating evaluation form po ay open lamang ngayon hanggang bukas ng alas 8 ng gabi. So ayan po, makikita nyo po ang ating evaluation form. Ipopost po yan dyan sa ating comment section. And ayan po, sa susunod na bahagi naman po. Ayan, sa ating pagtatapos, aming iiwan itong quote na ito. Galing po from Harry Potter by Albus Dumbledore. It is our choices that show what we truly are, far more than our abilities. It highlights that while skills and knowledge are important, the ethical choices individuals make about their work and its impact on the environment ultimately define their character and commitment to sustainability. Muli, maraming salamat po sa ating lahat na dumalo at nakinig. Sana ay marami kayong natutunan at napulot. Muli, ako po si Krasnaing Lino. At ako naman po, si Syla Anamay Mirasol, ang inyong mga host sa Punla 2025. Daghang salamat sa tanan, ang pingganunay sa susunod muli. Thank you! Thank you po! Ingat, stay safe po! Stay safe and dry po.